Magandang araw po sa inyong lahat. Bilang mga Katoliko, may isang katangian tayo na wala yung iba. Mayroon tayong mga sakramento. Ang mga sakramento, yan po yung ating encounters with Jesus. May 7 sakramento tayo, 7 encounters with Jesus sa iba't ibang yugto ng ating buhay. Sa 7 sakramento, 3 po dyan ang importante. Yan po ay para sa lahat. Yan po ay tinatawag natin Sacraments of Initiation. Para maisabuhay po ang ating pagiging Kristiyanong Katoliko, kailangan natin ng 3 sakramentong ito. Ito po ay ang binyag, ang kumpil, at saka ang banal na Eucharistia. Alam po natin, sa lahat ng mga pagkilos ay nandun yung Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Kasi sila ay iisang Diyos lamang, kaya nandiyon sila ang pagkilos nilang lahat. Pero nabibigyan po natin ng diin ang ilang pagkilos. Sa Diyos Ama, ang binyag natin, nabibigyan natin ng diin ang Diyos Ama kasi doon po tayo naging anak ng Diyos. Ang sa banal Eucharistia, nabigyan natin ng diin si Jesus na nagbigay ng kanyang sarili bilang pagkain natin para sa buhay na walang hanggan. At sa kumpil naman, confirmation, nabigyan natin diin ang Espiritu Santo na bumaba sa atin. Ito pong aking pagpapaliwanag, yan po yung laman ng ating bukal ng buhay ngayon. Nang paksa natin ay tungkol sa kumpil. Na gaano ito kahalaga para sa atin. At anong dapat natin gawin para maging bukas sa pagkilos ng Espiritu Santo. Na ang kumpil ay kaugnay sa binyag, pinapalakas ng kumpil ang buhay ng Diyos na tanggap natin sa binyag. At kailangan natin ito isabuhay. At isang paraan, isang susi upang maisabuhay ang kumpil, dito po sa amin sa Palawan ay pinopromote namin ang good steward, na maging mabuting katiwala tayo. Na tayo nagbibigay ng panahon, nagbibigay ng serbisyo, at nagbibigay ng ating kontribusyon para sa simbahan. Sa pagsasabuhay po natin na maging mabuting katiwala, mas kumikilos ang Espiritu Santo sa atin. So ito po yung buod ng nilalaman ng aking mga paliwanag tungkol po sa sakramento ng kumpil. Magandang araw po sa inyong lahat. Dito po sa Taytay, Palawan, isa sa mga gawain ko ay ang pagkukumpil. Hindi po madali ito kasi marami pong mga chapels ay malalayo at sa ibang isla pa. Pero kailangan po silang dalawin. At hindi lang sa mahirap sa akin, mahirap din sa kanila na pumunta mismo sa parokya o sa malaking simbahan para makumpilan. Kasi wala silang transportation. O kung mayroon man, magastos. Kaya ako mismo ang pupunta sa mga chapels. Ino-organize ng mga pare, inahanda sila ng mga katekista, pinapakumpisalan sila, at pagkapaghanda na, ako ang pupunta sa mga chapels. Kuminsan po, aabot ng mga 100 ang mga kukumpilan. Minsan naman, aabot lang ng mga 20. Pero kailangan po matanggap ito. At sinasabi ko po sa lahat na ang kumpil ay hindi lang para sa mga kabataan. Ang kumpil ay para sa lahat. Kahit na mga matatanda na hindi pa nakumpilan, kailangan nila itong sakramentong ito. Minsan nga, dito sa Taytay, may isang nagpakumpil, 82 years old na. Nalaman niyang hindi pa siya nakumpilan, nagpakumpil siya. Bakit ba? Anong kahalagahan ng kumpil? Ito po ay pangako ni Jesus. Bago si Jesus umakyat sa langit sa huling hapunan,
Pangako ni Jesus na hindi tayo iiwanang mga ulila. Aalis siya, pero magbibigay pa siya ng isa pang katulong upang gabayan po tayo sa katotohanan. At ibibigay niya ang Espiritu ng katotohanan. At tinupad ni Jesus ang pangakong ito nung siya'y mamatay at muling nabuhay at bago siya umakyat sa langit. Sinabi niya sa kanya-kanyang mga alagad, huwag muna silang pumunta sa iba't ibang mga lugar kung saan sila pinapadala ni Jesus. Mag-antay muna sila sa Jerusalem upang ibigay ang pangako niya sa kanila. Kaya noon po ay araw ng piyesta ng mga Hudyo, piyesta ng Pentecostes. Ito po ay dakilang piyesta sa kanila kung kailan pinagdiriwang nila ang pagbibigay ng batas ng Diyos sa bundok ng Sinai. Kaya marami pong mga tao na galing sa iba't ibang mga lugar ng Roman Empire ang nandoon na miyesta. Ang mga alagad ay nasa isang kwarto. Nakakulong sila. Takot sila na baka naman ang ginawa kay Jesus ay gawin din sa kanila. Wala na si Jesus, umakyat na sa langit. Pero nandiyan pa yung mga Hudyo. Kaya sila'y nasa isang kwarto nagdadasal kasama ng mahal na ina. At sa araw ng piyesta mismo ng Pentecostes, dumating ang malakas na hangin, binayo yung bahay kung nasaan sila, kaya naka-attract ng attention ng maraming mga tao na pumunta roon, tumingin ano bang nangyayari sa bahay na yon. At sa bawat isa sa kanila ay may dilang apoy na pumatong sa mga ulo nila. Ang Espiritu Santo ay dumating sa kanila. At pagdating ng Espiritu ay malaking pagbabago ang nangyari. Yung mga apostol na takot ay lumabas na at nagsimula ng magsalita tungkol kay Jesus. Sabi nila, mali kayo na iyong pinapatay si Jesus. Siya'y muling binuhay ng Diyos. Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Tanggapin na ninyo inyong pagkakamali. Ang tapang na nila. Saan ang galing yung tapang na yan? Na noon sila nga ay nagtatago, natakot. Yan po'y galing sa Espiritu ng Diyos na bumaba sa kanila. At yung mga tao naman ay nagtaka. Bakit natin sila naiintindihan sa kanilang mga sinabi na tayo ay galing sa iba't ibang mga lugar? Ang iba sa kanila ay galing sa Mesopotamia, galing sa Cappadocia, galing sa Elam, galing sa Phrygia, galing sa Ehipto, galing sa Libya, galing sa Roma. No, sila'y nagkatipon-tipon at naiintindihan nila, no, ang mga sinasabi ng mga alagad. Yan din ang biyaya ng Espiritu na nagpapaunawa sa atin ng mga bagay tungkol sa Diyos. At mula roon, naging hayak na ang simbahan. Nagpahayag na ang mga apostol sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya sinasabi natin, dahil sa Espiritu Santo, ang Pentecostes ay ang birthday ng simbahan. Nagkilala na siya, nagpapakilala na siya sa buong mundo at nagdadala ng magandang balita para po sa lahat. Yan po yung regalo ng Espiritu. Hanggang ngayon, patuloy tayong rinagaluhan ng Diyos ng Banal na Espiritu at yan po ay sa pamagitan ng kumpil. Ang Espiritong bumaba kay Jesus nung siya'y biniyagan. Ang Espiritong gumabay kay Jesus sa kanyang mga gawain. Ang Espiritong bumaba sa mga apostol noong Pentecostes at gumaybay sa simbahan at gumagabay sa simbahan ay siya pong bumababa sa mga kukumpilan. Kaya nga ito'y hindi lang para sa mga kabataan, para po sa lahat. At napakahalaga po ng biyaya ng kumpil na binibigyan tayo ng character, nakatatak sa atin ang Espiritu, na hindi na ito mawawala. Kaya nga, hindi po mauulit ang kumpil. May 3 sakramento po tayo na nagbibigay ng tatak ng Espiritu. Kaya hindi na mauulit ito.
Sakramento ng binyag, sakramento ng kumpil, sakramento ng pagpapari. Kaya sakramento ng kumpil, ito po ay isang biyaya ng Diyos na palagi nang nasa atin. Kaya ito po ay magandang balita. Kasi hindi natin nalalaman anong mangyayari sa buhay ng mga kinumpilan. May mga panahon na sila ay matutukso, malulungkot, mangangamba, manghihina. Tumawag sila sa Espiritu. May kapangyarihan, ang kapangyarihan ng Diyos ay isa sa kanila. At iyan po yung kahalagahan ng kumpil. We are given the power of God. The Spirit of God is with us to help us live our baptism. Kaya mga kapatid, mahigpit po ang kalagayan, ang kaugnayan ng binyag at ng kumpil. Sa binyag, nabibigyan tayo ng buhay ng Diyos. Sa kumpil, ang buhay ng Diyos na ito ay nagiging mature. Kaya this is a sacrament of Christian maturity. At nagiging malakas upang maisabuhay natin ang biyaya ng binyag. Kaya nagpapalakas po ito. Kaya nga sa ating seremonyas, sa pagbibigay ng kumpil, bago tayo tuluyang magbigay ng mga tanda, ng mga ritual ng kumpil, dadaan muna tayo sa paalaala sa binyag. Kaya yung mga kukumpilan ay may daladalang kandila. Sisindihan ang kandila nila. Tulad ng tayo binyagan, may kandila rin nakasindi. Pero noon, ang may hawak ng kandila ay ang mga ninong at ninang. Kasi baby pa tayo nung tayo binyagan. At habang nakasindi ang kandila, sasaliwain natin ang pangako sa binyag. Tandaan po natin, lahat tayo ay may pangako sa Diyos. Ngunit itong tayo bininyagan, ang nangako ay ang ninong at ninang natin. Kasi baby pa nga tayo. Ngayon, aakuin na natin. Akin na. Ako nang sasagot sa pangakong iyon. Kaya tatanungin sila habang nakasindi yung kandila. Tinatakwil mo ba si Satanas? At dapat malakas na sasabihin nila, opo, tinatakwil namin. Tinatakwil niyo ba ang tukso, ang kasalanan? Opo, tinatakwil namin. Tinatakwil niyo ba ang tukso? Opo, tinatakwil namin. At yan po yung magkaugnay. Si Satanas, ang kasalanan, ang tukso. Kung makita natin si Satanas, bilang Satanas, ay talagang aayawan natin siya. Siya ay maitim, mabaho, may sungay, madumi, pangit. Talagang aayawan natin siya. Ngunit dumadating si Satanas sa atin sa pamamagitan ng kasalanan. Kaya sabihin natin, ayaw ko kay Satanas, ay ba't ka nagsisinungaling? Ay ba't ka nagnanakaw? At bakit ka gumagawa ng mahalay na bagay? Bakit ka naglalasing? Bakit ka nagsasabong? Akala ko inayaw mo na si Satanas. Kaya kung itatakwil natin si Satanas, itakwil natin yung kasalanan. Pero yung kasalanan, hindi naman basta-bastang dumadating sa atin. Dumadating ang kasalanan sa pamagitan ng tukso. Dahan-dahan, nilalapitan tayo ng kasalanan ng tukso. Kaya kung ayawan natin ang kasalanan, ay tanggihan natin yung tukso. Sa simula pa lang, ayawan na natin yon. So pagkatapos na nangako tayong talikdan natin si Satanas, ang kasalanan, ang tukso, saan naman tayo haharap? Kaya pangalawang bahagi na pangako, itatanungin tayo. Sumasampalataya ba kayo sa Diyos Ama? Opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya kayo sa Diyos Anak? Opo, sumasampalataya kami. Sa Diyos Espiritu Santo? Opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ba kayo sa Simbahang Katolika? Opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ba kayo sa kapatawaran ng mga kasalanan? Sumasampalataya ba kayo sa buhay na walang hanggan? Opo, sumasampalataya kami. Yan yung creed natin. Yan yung paninindigan natin. Kaya nga, sa pamagitan ng binyag, tinanggap natin yung pananampalataya.
Sa pamagitan ng kumpil, isasabuhay natin yon. At pagkatapos sa mga pangakong yon, wiwisikan ng tubig yung mga kukumpilan. Tulad nga tayo bininyagan, binuhusan tayo ng tubig. So, yan yung mga paalaala tungkol sa binyag. Pagkatapos nun, papasok na tayo sa gawain ng kumpil. At sa kumpil naman, no, tayo po ay una dadasalan. Tulad ng ang mga apostol, sila'y nagdadasal nung bumaba ang Espiritu Santo, kaya papaluhurin ang mga kukumpilan at ang mga tao naman ay tatayo, itataas ang kanilang kamay at sila po'y dadasalan ng mga tao. Pagkatapos nun, sila po ay pipila na sa harap, no, kasama ng ninong at ninang nila. Sasamahan sila ng ninong at ninang at mga magulang kung nandoon sila. At may 3 bagay po akong ginagawa sa kumpil. Una po, pinapatong ko ang aking kamay sa kanilang ulo. Ang pagpatong ng kamay ay ang pagbaba ng Espiritu Santo. Kaya yan po yung imposition of the hands. Kaya hindi ba sa banal na misa, pinapatong ng kamay ng pare ang kanyang kamay sa tinapay at alak upang sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ito'y maging katawan at dugo ni Kristo. So, pagbaba ng Espiritu Santo. At pagkatapos, sila po'y lalangisan. Kung sa binyag, tayo binubuhusan ng tubig, dito naman tayo linalangisan ng krisma, no, yung mabangong langis na binindisyonan ng obispo sa panahon ng Krisemas. At sasabihin sa kanya, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. At sasagot namin sila, opo, amen, tatanggapin ko. At pagkatapos sila ibabatiin ng obispo. Hindi naman sila sasampalin. Yan yung masamang pananaw. Parang sinampal daw sila. Hindi sasampalin, tatapikin lang kanilang pisngi at sasabihin, sumaiyo ang kapayapaan. At ang sagot nila ay at sumayo rin. So, yan po yung simpleng mga ritual ng pagpapahiwatig ng kumpil. Tandaan po natin, ang sakramento ay visible signs that give invisible grace. Ang visible sign, ang pagpatong ng kamay, ang paglagay ng langis sa kanila, ang invisible grace, ang pagtanggap nilang Espiritu Santo. At habang sila'y ginaganyan ng obispo, nandun ang kanilang mga magulang, ninong at ninang sa kanilang tabi at nilalagay ang kanilang kamay sa balikat ng mga kukumpilan. At wala naman silang sasabihin, nagpaparamdam lang sila. At yan nga dapat papel ng ninong at ninang, magpaparamdam sila sa kanilang mga inaanak. Ang nakakalungkot, marami sa mga ninong at ninang natin, hindi na natin kilala. Hindi nagpaparamdam sa atin. Kaya, iwan ko lang ilan sa inyo ang nakakakilala pa ng inyong ninong at ninang sa binyag o ninong at ninang sa kasal. Nawala na. Pagkatapos ng seremonyas, hindi dapat ganon. Dapat magparamdam sila. Kaya nilalagay ang kanilang kamay sa kanilang balikat. At pagkatapos, sinasamahan sila sa paglapit nila sa kumpil. Yan din yung gawain ng ninong at ninang, sinasamahan ang kanilang inaanak sa paglapit sa Diyos. Yan yung kanilang papel. Hindi lang sa araw na yon. Ngunit yan po ay dapat nilang gawin sa buong buhay ng kanilang inaanak. Sasamahan sila sa paglapit sa Diyos. Ay may consequence po yan. Kung iyan pala ang gawain ng ninong at ninang sa kumpil, hindi nila masasamahan ang kanilang inaanak sa kumpil kung sila mismo ay hindi lumalapit sa Diyos. Kaya paano nila masasamahan kung iba sila ang kanilang relihiyon? Kaya hindi pwede maging ninong at ninang sa kumpil ang hindi katoliko. Katoliko lang dapat. At hindi lang basta-basta sinong katoliko. Dapat katolikong lumalapit sa Diyos.
Yan din ang minsan ang pagkakamali. Marami ay humihila na lang kung sino-sino maging ninong at ninang. No, kainuman ng tatay, o kasamahan sa sabong, o kaya kapitbahay, na hindi naman nagsisimba, hindi naman nagdadasal, masamang ugali pa, ay paano yan maging halimbawa ng kanilang inaanak? So, yan po yung simpleng seremonyas, no, ng kumpil. Ngayon, nakumpilan na sila. Okay na ba? Sapat na ba? Pero maraming mga nakumpilan, pagkatapos, wala naman nangyari sa kanila. Ibig sabihin, hindi sapat na nakumpilan tayo, automatic na malapit sa atin ng Diyos, automatic na maging mabait na tayo. Kailangan din tayong magsikap mismo. Yan po itulad ng pag-iinom ng kape. Kapag gusto tayong uminom ng kape, kukuha tayo ng mainit na tubig at tapos lalagyan natin ng kape o lalagyan ng asukal, lalagyan pa ng creamer. Okay na ba? Hindi pa. Kailangan ding haluin muna. Kasi kung hindi hinahalo yon, kahit na nandiyan na yung mga elemento, matabang pa rin yun. Hindi dahil sa wala siya, kundi hindi nyo naman kasi pinakilos yung kape, no? Yung asukal, yung gatas. Ganun pong gawin din natin. Tayo'y nakumpila na. Pakilusin natin ang espiritong nasa atin. At paano ba kikilos ang Espiritu Santo sa atin? Una po, kumikilos ang Espiritu Santo sa atin kung tayo'y nagdadasal. Kung tayo'y nagsisimba, kung tayo'y nakikinig sa salita ng Diyos. Kaya kailangan mas maging madasalin. Hindi ba natin nararamdaman na kapag tayo nagdadasal, parang naliliwanagan tayo? Hindi ba kapag tayo nagdadasal, parang lumalakas ang ating loob? May problema tayo. Ngunit dahil sa kakulangan ng ating panalangin, ay tumawag tayo sa Diyos. At kapag tayo nagdadasal, lumalakas ang loob natin. Yan na po yung kumikilos ang Espiritu Santo sa atin. Kaya gusto natin kumilos, kailangan maging madasalin. Pangalawa, kailangan din tayong mag-share. Mag-share ng ating talents. Mag-share ng ating resources. At kapag tayo'y nagsishare, mas lumalakas din ang ating loob at mas nagiging mature tayo. Kaya dito natin makikita ang kaibahan ng bata at saka ng adult. Ang bata ay palaging nasa receiving lang. Sila yung tagatanggap lang, tagatanggap ng baon, tagatanggap ng pagkain. Pero kapag lumalaki na siya, marunong siya magbigay. Marunong na siya magsaing, marunong na siya maglinis ng bahay, mauutusan na siya. No? At kapag tayo ay nakakagawa ng kabutihan, mas tumataas din ang ating pananaw sa ating sarili. Yan po yung espiritong yon. At lalong-lalo na mag-share din tayo sa ating yaman. Mas maging generous tayo. At kapag tayo ay nagiging generous, nandiyan pong espiritu na kumikilos po sa atin. Kaya natanggap na natin ang banal na espiritu, pero kailangan po natin mas pakilusin pa ang espiritu sa ating buhay. So, iyan po yung kahalagahan ng kumpil para sa atin. Kaya, uulitin ko po, isang malaking trabaho ko ay ang pagkukumpil sa mga tao at pagpapaliwanag sa kanila. Kapag mayroong kumpil, mayroong munang paghahanda sa kumpil. Hindi lang basta-basta ang kukumpilan. Kaya mayroon munang katisismo. Kaya nandiyan yung mga katikista na papaliwanag ang pananampalataya sa kanila. So, nagkakaroon ng renewal sa pamagitan ng katisismo. At kapag mayroong kumpil, nandiyan din yung pagkukumpisal. Kailangan munang maging handa ang ating kaluluwa sa pagdating ng grasya ng Diyos.
Kaya magpapakumpisal din ang pari sa kanila. At pagkatapos na, nandiyan na yung pagbibigay ng kumpil. Na hindi lang para sa mga bata. Ayon sa batas ng simbahan dito sa Pilipinas, ang pwedeng tumanggap ng kumpil ay 12 years old pataas. Pero napakarami po ng mga Katoliko natin na hindi nakumpilan. Ang iba po ay nahahabol sa kumpil kapag sila ay ikinasal. Kaya isang tatanungin kung sila ay, bago sila ikasal, nakumpilan na ba? At kung hindi pa, inihahanda din sila sa kumpil. Iyan yung panghabol natin sa hindi pa nakumpilan. Pero bakit kailangan pang habulin? Ay dapat maging bahagi na ng buhay natin ito. No? Kasayang naman, nandiyan yung pangako ni Jesus. Nabibigyan tayo ng grasya. Nandiyan yung power ng Diyos. I-access natin yung power na ito. Ganun po ang pagmamahal ng Diyos sa atin na ibinigay niya sa atin si Jesus. At si Jesus ay nangaral sa atin. Kaya nalalaman natin ang mga aral ni Jesus sa pagbabasa ng Biblia. At si Jesus ay nagbigay ng halimbawa sa atin. Kaya hindi lang siya nagbigay ng aral, nagbigay siya ng halimbawa. Paano ba isabuhay ang mga aral na kanyang ibinigay? Kaya malalaman din natin ang buhay ni Jesus sa ating pagninilay sa banal na kasulatan. Pero baka nating sabihin, ay naggawa ni Jesus yan kasi Diyos naman siya. Ako'y tao lamang, mahina ako, hindi ko kaya yan. Hindi na natin may dadahilan yan. Kasi ibinigay din ni Jesus ang kanyang espiritu. Ibig sabihin, ang kanyang lakas, ang kanyang diwa sa atin upang ang ating aral na natanggap, ang halimbawa ni Jesus ay magawa natin. So, kaya po natin yan sa pamagitan ng Espiritu na nagpapalakas sa atin. Kaya yung kahalagahan po ng kumpil para sa atin. Kaya sana po kayo, tingnan nyo kung nakumpilan na kayo, kung hindi pa, maghabol na kayo sa kumpil. May mga simbahan naman, may mga schedule naman ng mga obispo para sa kumpil. At baka may mga anak kayo, may mga kamag-anak, may mga kakilala, na kasambahay na hindi pa rin nakumpilan. Ito'y malaking sakramento na sana dapat nating tanggapin. Kasi ito po'y biyaya ng Diyos. Biniyayaan tayo ng Diyos kasi alam niya na ito'y mahalaga po para sa ating buhay. At tayo namang nakumpila na. Let us be aware of the power that is within us. Of the power that has been given to us. And let us access this power. Ma-access natin yung power na yan kung tayo nga ay nagdadasal. Kung tayo nga ay nagiging generous. At kung tayo nga ay nag-share. At sana magkaroon din tayo ng debosyon sa Holy Spirit. Tumawag tayo sa Espiritong nasa atin. Sana po maging kaugalian na natin na kapag tayo ay nahihirapan, kapag tayo ay nanghihina, kapag tayo ay namumroblema, tumawag sa banal na Espiritu. Nandyan siya, ipinakaloob siya sa atin ng Diyos. Tayo po ay madalas na tumatawag sa Ama. Kaya nagdadasal tayo ng Ama namin. Siya ang pinanggalingan ng lahat ng kabutihan. Tayo po ay nagdadasal sa Panginoong Jesus. Kaya mayroon tayong devotion sa Sacred Heart. Mayroon tayong devotion sa Divine Mercy. No, o kaya sa Santo Niño. Pero medyo mahina yata ang ating devotion sa Espiritu Santo. Totoo, medyo malayo sa ating isip ang Espiritu. Kasi Espiritu siya. Mas madaling maalaala ang Ama kasi may mga tatay naman tayo. Mas madaling maalaala ang Ama kasi ang lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos. Dito sa Palawan, ang ganda ng mga bundok, ang ganda ng mga puno, ang ganda ng karagatan, nagpapaalaala sa atin sa Ama na manlikha. Madalas din nating maalaala si Jesus.
Kasi si Jesus, ang buong buhay niya ay binabalik-balikan natin ng buong taon. Kaya nga, sinisimulan natin ang taon ng simbahan sa pag-aabang sa kanyang pagdating. Halina Jesus, halina, dumating ka na. Pinagdiriwang natin ang Pasko. Malaking pananabik natin sa Pasko. Malaking pagdiriwang ang Pasko. Tapos Santo Niño, ang paglaki ni Jesus. Tapos nandyan po yung mahal na araw na malapit din sa puso natin mga Pilipino. Ang paghihirap ng Panginoon, ang kanyang kamatayan. Nandyan yung pagdiriwang natin ng muling pagkabuhay ni Jesus. Taon-taon ipinagdiriwang natin yan. Pag-akyat sa langit. At madalas sa ating mga simbahan, ang paliwanag sa atin tuwing linggo ay tungkol sa Ebanghelyo. Tungkol sa mga aral at sa mga gawain ni Jesus. Kanyang pagpapagaling, kanyang pagpapalayas ng mga demonyo. At inaabangan natin ang kanyang muling pagdating. Kaya nga ang halina Jesus, halina ay hindi lang tumutukoy sa Christmas, ngunit tumutukoy sa kanyang muling pagdating. So buong taon, nababalik-balikan natin ang buhay ni Jesus. Kaya medyo malapit sa ating imagination si Jesus. Pero ang Espiritu Santo, ano ba yon? Espiritu? Hindi naman kalapati ang Espiritu Santo. Sinabi sa atin nung bumaba ang Espiritu Santo, nung si Jesus ay bininyagan, bumaba siya sa anyo ng kalapati. Anyo ng kalapati, pero hindi kalapati. Kaya medyo madali nating makaligtaan ang Espiritu. May isang kapistahan lamang tayo ng Banal na Espiritu sa buong taon, yan yung Pentecostes. At pagkatapos nakakalimutan natin siya. Pero isipin lang natin, kahit na siya ay hindi natin nakikita, ngunit siya ay importante. Kaya nga ang Espiritu ay tulad ng hininga. At yan din yung ibig sabihin ng Espiritu, hininga, the breath of God, ang hininga ng Diyos. Hindi natin nakikita yung hangin, ngunit napakahalaga ng hangin. Yung hininga, maaari tayong mabuhay ng 30 days na hindi kumakain. Maaari tayong mabuhay ng 7 days, isang linggo na hindi umiinom. Hindi tayo mabubuhay ng 15 minutes na hindi humihinga. Napakalapit sa atin yung hangin, yung hininga. Ngunit madalas, hindi natin napapansin na humihinga pala tayo, na nabubuhay tayo dahil sa hiningang yun. Ganun yung Espiritu ng Diyos. Hindi ba sinabi sa atin ni San Pablo that we cannot even say Jesus is Lord if not for the Holy Spirit? Kung tayo nagsasalita, inaamin natin, natatanggap natin na ang Panginoon, si Jesus ay Panginoon, ay dahil sa Espiritu Santo yan. Ano mang kabutihan na gagawa natin, dahil sa Espiritu Santo. Tulad natin, hindi din tayo nakakaupo, nakakatayo, na hindi tayo humihinga. So, ganoon din ang Espiritu, napakalapit na sa ating buhay. At ang Espiritong yan, ang siya kumikilos sa simbahan. Tayo ay nagiging simbahan dahil sa Espiritu ng Diyos. No, kaya nga sa sulat ni San Pablo sa mga taga Corinto, 1 Corinthians chapter 12, sinabi din sa atin na all the gifts are coming from the same Spirit. Kaya ay binigyan ng halimbawa ang simbahan ay katawan ni Kristo. Tulad ng sa katawan, iba yung mata, iba yung ilong, iba yung daliri, iba yung paa. No, ganoon din sa simbahan. Ang iba sa atin ay tenga, ang iba ay bibig, ang iba ay mata. Ibang nagagawa, ngunit iisa lang ang buhay. Ang buhay sa ilong, ang buhay sa tenga, ang buhay sa mata, yan din yung buhay, no, sa ating kamay. Ganoon din ang Espiritu. Iba-iba tayo. May obispo, may pare, may lektor, may commentator, may healer, may preacher, no? Pero iisang Espiritu lang ang kumikilos sa atin. So, yan po yung Espiritu na nasa ating lahat. Kaya mga kapatid, pahalagahan po natin ang banal na Espiritu ng Diyos.
Magpasalamat tayo sa regalong itong ibinigay sa atin. At sana po maisabuhay natin, pakilusin natin ang Espiritu sa ating buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat.